Ang unang araw ko sa lungsod, nag-asawa ako ng isang estranghero nang pabigla-bigla isang lalaking mas matanda sa akin ng 20 taon. Kanino itong ginto? Kanino ito? Magbaba ka ng boses. Sobrang yaman ng matandang iyon. Hindi niya mapapansin ng kaunti, itago na lang natin. Si Ji-Fu ay may hindi mabilang na mga sosyalera na kikiusap na makasal sa kanyang pamilya. Gusto mo bang pumili mula sa mga sponsor na babaeng taga-nayon bilang nobya ng iyong apo? Ang aming pamilya Fu mas pinahahalagahan ng pagkatao kaysa sa lahat. Kumusta, Lolo Fu? Lolo Fu, natagpuan nito sa pagkain ng manok. Akala ko baka nawala mo. Nagugulo na ba ang isip ko? May iba pa? Mga mamahaling bagay. Ano ito? Sinta sa lahat ng aking sponsor, ikaw ang pinakatapat. Haha, gusto kong humingi ng pabor. Pakasalan mo ang aking apo. Pumayag ka ba? Lolo Fu, wala akong gustong kapalit. Ipinagkaloob mo ang aking edukasyon. Nangako ako nagagantihan kita. Hmm. 1.83 metro ang taas, 70 kilo ang timbang. May mukhang may utang na trina na sele. Talagang apo ni Lolo Fu. Simula ngayon, ikaw ang asawa ko. Sumama ka sa akin. Niloloko mo ba ako? Hinahanap mo yan. Mga manok ko. Lakas ng loob mo. Makipagsabuatan sa matandang yan para lasunin ako. Anong droga yan? Babae, ikaw ang may sala niyan. Ginoo, ano ba ang ginagawa mo? Babae, legal ka ba? Iniligtas ako ng pamilya Fu. Kung ang kasal ang pambayad sa utang, ganoon na lang. Gising ka na. Ginoo, kagabi. Akala ko na nga ang mga babae nauuna lagi tapos iiyak para sa responsibilidad. Kagabi, bumalik kami sa hotel. Nakuha mo ba ang mga manok ko? Ang pagod ko kagabi, mas mababa pa ba sa mga manok na yan? Tunay na malayang manok sila. Tama na, tigilan mo na ang pagpapanggap. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang tulad mo. Eto ang $5 milyong, kunin mo at lumayas ka. Ginoo, hindi lahat ay sumasamba sa pera. Buti na lang hindi mo ako pakakasalan. Ang pagpapakasal sa isang matandang tulad mo ay kahihiyan ng buong nayon ko. Tinatanggihan mo ako. Pasaway, inischedule namin ang rehistrasyon ng kasal mo. Kumilos ka na. Matanda, kalimutan mo na. Hindi ko siya pakakasalan. Ang tradisyon ng pamilya Fu ay nangangahulugang pananagutan. Kung sisirain mo ang reputasyon ng aming pamilya, magpapakamatay ako. Ikaw, Anong meron? alam mo na kung bakit. Ang pag-skip sa rehistrasyon ay mag-aaksaya ng oras mo at ni Lolo masusing plano. Ha? Hoy, mag-asawa ba kayo? Lumapit kayo. Ito ay para sa mga litrato ng kasal, hindi mga portrait ng mag-isa.
Dahil kasal na tayo, magpalitan tayo ng numero. Sige. Tulungan mo siya. Ito ang ipon ko para sa tuition. Bakit ang kunti na lang natira? Nanay? Nasaan ang pera sa card ko? Nagtrabaho ako ng 1 buwan para makuha ang tuition na yon. Gusto ng kapatid mong lalaki ng gaming console. Ano pa bang magagawa ko bukod dyan? Bakit kailangan mong mag-aral sa kolehiyo? Umuwi ka na at pakasalan mo ako ngayon. Hinihintay ng kapatid mong lalaki ang iyong dote para makabili ng bahay. Ano ang gagawin ko ngayon? Napakahirap ng pinaghirapan ko para lang makapasok sa kolehiyo. Gino, Ano yon? pwede mo ba akong tulungan? Pahiram mo ako ng pera. Kakasal pa lang at desperado na? Magkano? 4,000. 40 milyon? Kaya pala tinanggihan mo ang pera ko kanina dahil hindi sapat? Nangako ako sa matanda na iuwi ka, pero hanggang sa magsimula ang klase lang. Pagkatapos niyan, lumipat ka agad pabalik sa dorm. Bigyan mo siya ng pera. Magandang araw, Binibini. Ang luho ng mansyon na ito. Alam ko na importante si Lolo Fu, pero hindi ko alam na ganito siya kayaman. Hoy, bata mahigit 1 buwan na simula ng kasal at hindi ka pa umuuwi. Matanda ang babaeng mapanlin lang, hindi ko na siya makikita. Tumigil ka na! Binibini, ang mga ito ay bihirang halaman. Mahal na binayaran ni Master Liu para dito, hindi ito mga damo. Tigilan mo na ang pagbunot. Ang halamang ito ay walang dahon o bulaklak. Ano ang espesyal dito? Mayroon tayong malaking mansyon pero walang manok o pato, sayang. Fuyansing pauwiin kita, haha. Mahal kong manugang, ang mga halaman na ito lahat ay damo. Bunutin mo at alagaan kahit ano. Seryoso. Industriya ng hotel sa China lumalaki ng 8% taon-taon. Emergency, Master Liu, sinira ng ginang ang iyong 3 taong hardin. Ngayon nag-aalaga ng manok. Ano? Master Liu, problema. Nagsasabit ng longganisa ang binibini sa sala. Nasira ang Roman satin na kurtina. Master Liu, Ano na naman? ulat ng mga katulong. Ginagamit ng ginang ang iyong na-auction na vaso ng Qing Dynasty para mag-atsara ng bawang. Imposible. Umuwi na. Lolo Fu pinilit bumalik ang pang-anim na guro. Sakto, magsisimula ang klase ngayong gabi. Sa wakas nagawa silang pagsama-samahin. Haha. Anong nangyayari dito? Nasaan siya? Bantayan mo ang iyong tono. Hindi ganyan ang pagsasalita. Siya ang asawa mo. Nasa banyo. Talagang buntis siya. Ano ang dapat nating gawin? Xiao 11. Bakit bumalik si Tio? Xiao 11 Xiao. Tio, bumalik ka na. Parang bahay mo na ito. Gumagastos ka ng pera ko ng walang pakundangan. Ngayon nagsusuot ka na ng mamahaling damit? Bantayan mo ang dila mo, binata. Lahat ito ay para kay Wanwan. Magsisimula ngayon ang klase. Ihatid mo siya doon. Lolo, ang pang-anim na guro ay tiyak na may marami siyang sariling gawain. Hindi ka ba nag-ayos ng sasakyan? Kaya ko namang pumunta mag-isa. Linisin at disimpektahin ang aking silid. Itapon ang lahat ng mga gamit niya. Opo. Buntis ang batang ginang. Ano? Ano? Oh, ang ganda nito. Hahaha.
Ba't kayo nakatayo dyan? Buntis ang asawa ng apo ko. Kung ang mga taong iyon, nasaktan siya, ano mangyayari? Pabor naman, pahiram ng pera. Bakit? Hindi na makapaghintay pagkatapos ikasal. Magkano kailangan mo? Sabihin mo ang halaga. 4,000. 40 milyon. Kaya tinanggihan mo ang pera ko kanina dahil maliit ang halaga. Kaya pala ang yabang mo dati. Isang babaeng mapagkunwari tulad niya, kanino ba ang anak na dinadala malalaman pa? Ikaw. Talagang karapat dapat sa pamilyang Zhao, pambatagapagmana, ang laking pagpapakita ng yaman. Dahil unang pagkikita natin at naging kaklase, ang mga regalong ito ay para sa inyong lahat. Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng 10,000. Matagal ko nang gusto ang isang ito. Ang generous ni Miss Zhao. Walang yan. Kapag nagbigay ako ng talumpati mamaya, bilang inyong kinatawan, suportahan ninyo ako ng masigla. Itong murang mga bag, marami ako. Oo, syempre. Isang Rolls Royce? Sino yon? Naglakas loob na patungan si Miss Zhao. Nanay, sino ito? Ang kapal naman niyang agawin ang spotlight ko. Hindi siya binanggit ng principal. Hindi niyo siya kilala? Siya yung scholar galing sa bundok. Si Xiaowanwan, galing sa isang liblib na nayon. Paanong nakabili siya ng Rolls Royce? Sabi ng iba, may nagbebenta ng katawan sa mga sugar daddy. Siguro siya yon. Ang kapal naman ng basurang ito na lampasan ako. Tuturuan ko siya ng leksyon? Kumusta mga kaklase? Ako si bagong estudyante, Xiaowanwan. Nasaan ang auditorium? Ikaw, bakit mo ako sinuntok? Ano ngayon kung sinuntok kita? Isang tambay na tulad mo ay huwag makipagbangga sa akin. Hindi nakakapagtaka na sa kolehiyo. Ang tinitingnan ay talino, hindi ang pagkatao. Ang pananakit ng walang dahilan ay dahilan para ma-expel. Sino nagsabing walang dahilan? Yung coat na suot mo, ang limited edition coat ni Master Gunay, ninakaw mo sa akin. Ano? Magnanakaw ka. Ito ay binili ng lolo ko. Nagbibiro ka, ang mga disenyo ni Master Gunay ay nangangailangan ng milyon-milyong pagbili. Isang probinsyana ay hinding-hindi kayang bilhin ito. Tama na ang usapan. Hubaran niyo siya ng coat. Anong ginagawa mo? Patuloy mo siyang hubaran. Anong nangyayari? Narinig ko nagnakaw siya ng damit. Ikaw ang kinatawan ng mga freshmen? Paano mo nagawang nakawin yun sa akin? Ang posisyon ko bilang kinatawan ng mga freshmen. Magnanakaw siya, hindi siya karapat-dapat. Kung ganoon ang sitwasyon, hayaan nating makita ng mga freshmen at magulang kung anong uri ng kinatawan ng mga freshmen talaga ikaw. Sige, Ano ang gagawin mo? gusto mo lang magpasikat, di ba? Ngayon hahayaan kitang magpasikat hanggat gusto mo. Kunin mo ang mga ninakaw niyang gamit at sumama ka sa akin. Ang Zhao Corporation ay nag-donate ng isang buong gusali ng paaralan sa ating paaralan. Kapag dumating ang kanilang mga tao, siguraduhin ninyong tratuhin ninyo sila ng maayos. Huwag po kayong mag-alala, Gino. Nasaan si Xiaowanwan? Magsisimula na ang seremonya. Nasaan siya? Narito na ang kinatawan ng mga freshmen. Miss Chow, sa wakas dumating ka na. Naghanda kami ng upuan sa harap. Ano? Ano ang nangyayari? Paano siya nagkaganito? Sino ang gumawa nito? Direktor, siya ang freshman representative ng paaralan. Nagbebenta ng katawan para sa pera at nagnanakaw ng mga bagay. Mahigit 100,000 ang halaga. Tinuturuan ko siya para sa paaralan. Ano? Napakasamang freshman representative. Paano siya na-recruit ng paaralan? Ang makaklase lang siya ay isang kahihiyan. Direktor, lahat ng ito ay akin. Wala akong ninakaw. Maliban kung may tao na makapagpapatunay para sa iyo, maniniwala muna kami sa iyo. Sixth Master, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Pakiusap, sagutin mo ang tawag. Uy, Tio, bilis iligtas mo ako.
Kumusta? Ang babaeng ito ay nasa panganib. Anong laro ang ginagawa niya? Sixth Master, tumawag ang bangko, sabi binigyan mo siya ng 40 million. Pero 4,000 lang ang ginamit niya. May misunderstanding ba? Tio, $4,000 lang ang kinuha ko pang emergency. Nagbabayad ako ng utang. Hindi ko gagalawin ang natitirang pera. Lakad! Iligtas si Madam? Brad, kung may mangyari sa manugang kong apo at apo sa tuhod, huwag ka nang bumalik. May dalang cellphone na ng matanda, nakasuot ng napakamahal na coat. Akala mo ba tanga ako? Ang sakit ng tiyan ko. Bilisan mo, dalhin mo ako sa ospital. Mukhang magaling ang acting ng freshman natin. Hindi ako nagpapanggap. Buntis na ako. Tumawag kayo ng ambulansya. Narinig ninyo lahat, 'di ba? Hindi namin siya pinaparatangan. Siya mismo umamin, buntis sa murang edad. Ganyan talaga ang galing sa probinsya. Kahit ang scrap metal sa bahay, dinala pa rito. Hindi, ayaw ni Tio na malaman ng iba ang relasyon namin. Kasal ka na? Sige, gusto kong makita kung sinong uto-uto ang niloloko mo. Hahaha. Fu, Sixth Master. Siya pala si Madam Fu, asawa ni Sixth Master. Ito. Ano it? Siya 1-1. Kung siya ang asawa ni Sixth Master Fu, tayong lahat ay mapapahamak. Hindi ko narinig nag-asawa si Sixth Master Fu. Xiao 11, paano mo nagawang i-photoshop ito? Si Sixth Master Fu ay kayang yugyugin ang buong mundo ng negosyo sa isang tapak. Bakit niya pakakasalan ng isang probinsyana? Hindi ko ginawa. Huwag mo akong masyadong itulak. Ako ang legal na asawa ni Sixth Master Fu. Paano mo kaming binabantaan, Principal? Isang estudyante na may mababang moralidad at patuloy na pagsisinungaling ay dapat palayasin. Binabawi ko lahat ng sinabi ko. Hindi ako maaaring huminto. Nagsumikap ako ng 100 beses kaysa sa iba para makarating dito. Ang universidad na ito ang aking buhay. Sige, umamin ka sa kamera na ikaw ay magnanakaw at sinungaling na naghahangad ng pera. At ibabalik ko ang iyong papel ng pagpasok. Sabihin mo, ngayon. Nagnakaw ako. Ako ay isang materialistikong gold digger. Paano mo ako nilasing kasama ng matandang iyon? Droga? Babae. Kasalanan ko. Linisin ng aking silid. Itapon lahat ng gamit niya. Pasensya na. Kasalanan ng lalaking iyon. Sixth Master, ang bagong video ng Madam. Ang mga scumbag na ito ay magbabayad para dito. Magmaneho ng mas mabilis. Ngayon, ibalik ang aking mga dokumento. Sinabi kong ibalik sila ngunit hindi kung paano. Huwag tigil Hindi ka karapat dapat sa kolehiyo. Mga gwardiya. Pigilan siya. Pirmahan ang kasunduan sa pag-drop out. Tumigil ka o mamatay ka. Anong pakay mo rito, Master Liu? Naglakas loob ka bang sakta ng aking mga tao? Mukhang gusto mong mamatay. Yung mga tao? Ang sertipiko ng kasal ng probinsyanang ito ay totoo? Paano nangyari iyon? Si Master Liu ay hindi siya magugustuhan. Miss Zhao, si Master Liu ay nandito para sa iyo, di ba? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Si Master Liu at ako ay hindi gaanong magkakilala. Master Liu ito ang mga nanggugulo kay Madam Zhao Min. Anak ni Zhao Quanfu. Sino ang mag-aakala pagkatapos magkita ng isang beses sa piging na iyon 2 taon na ang nakakaraan? Naaalala pa rin ako ni Master Liu? Talagang pumunta siya para kay Miss Zhao. Kung mapabilib natin si Master Liu ngayon sa ating pagtatanghal, magiging maayos na ang buhay natin. Matanda.
Master Liu, sakto ang dating mo. Siya 11 itong probinsyanang ito nagnakaw ng damit ni Miss Zhao at nagkunwaring asawa mo. Master Liu, turuan natin siya ng leksyon. Oh? Paano ba ninyo? Siya tuturuan ng leksyong ito? Master Liu, turuan namin siya ng tamang leksyon para sa iyo. Ha? Paano mo siya tuturuan? Pakinggan natin. Palayasin si Xiaowanwan sa eskwelahan at ibalik siya sa probinsya. Hindi sapat. Pagkatapos, huhubaran natin siya ng hubad sa publiko. Yun ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Hindi ba masyadong matindi iyon? Minasama lang niya ako ng isang beses. Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi pa rin sapat. Miss Zhao, malinaw na tinatarget kanila. Tapos na si Xiaowanwan. Master Liu, dahil naglakas loob siyang akitin ng isang tycoon at dala ang kanyang anak sa labas, suntukin natin ang bata palabas sa kanya. Yan ang magpoprotekta sa reputasyon ng ating eskwelahan. Yan ang mas maganda. Gawin natin yan. Miss Zhao? Matapos kang masaktan, si Xiaowanwan ay malapit nang maging ang katatawanan ng Jiang Province. Hahaha. Hindi! Ang batang dinadala ko ay sa iyo! Xiaowanwan, ito si Master Liu. Paano mo nagawang sabihin na sa kanya ang bastardo? Tama na ang usapan. Gawin na ngayon. Hoy! Anong ginagawa mo? Mali ang inaaresto mo. Si Master Liu ay ang iba pa. Bitawan mo ako. Paano mo nagawang saktan ang ating batang ginang? Nandito kami para sa Aybayo. Imposible. Si Xiaowanwan ay isa lang isang mahirap na taga-probinsya. Paano siya biglang naging manugang ng pamilya Fu? Ang ating Madam at Master Liu ay legal na kasal. Bit-bit niya ang magiging tagapagmana ng angkan ng Fu. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita, gusto mo bang mamatay? Master Liu, misunderstanding lang po ito. Hindi ko sinasadya na walang respeto sa asawa mo. Pinilit lang kami. Sumusunod lang kaming lahat sa utos ni Miss Zhao. Ikaw na masamang babae. Pakisamantalahan mo ako. Babayaran mo ito. Mali ba ako? Kung hindi dahil sa iyo, paano kami makakasakit kay Master Liu at sa asawa niya? Master Liu, ano ang gagawin natin sa kanila? Kanina sinabi nila kung paano nila disiplinahin ang madam. Hayaan silang matikman ang sarili nilang gamot. Inay, iligtas mo ako. Master Liu! Master Liu! Ang biyenan ko ay matalik na kaibigan ni Patriarch Fu. Nagkamali lang ang bata. Maaari bang isaalang-alang ang reputasyon ng matanda at patawarin ang aming pamilya? Master Liu, lagi akong gusto ni Grandpa Fu. Oo? Totoo ba? Kung nakiusap ang lolo ko ngayon, maaari kong magpanggap na walang nangyari. Grandpa Fu, ako ito, si Zhao Min. Hindi mo ba ako naaalala? Minmin, anong dahilan ng tawag mo sa matandang ito? Grandpa Fu, nagkamali ako. Pwede bang mamagitan ka kay Master Liu para maawa? Ano ang problema? Pero sabihin mo muna ano ang ginawa mo. Sa paralan ang nambubuli sa manugang mo. Ay siya. Binubuli ang pamilya ko, ha? Tapos na. Ang tono ni Grandmaster Fu. Ang pamilya Zhao ay wala na. Tapos na. Sa tonong galing kay Old Master Fu, ang pamilya Zhao ay talo na. Lolo Fu, iligtas mo ako. Lolo Fu, ipinapangako ko, hindi sinasadya. Tigilan mo ako ng tawaging lolo. Hindi ako pamilya mo. Lakas ng loob mong mang-api sa asawa ng apo ko. Bastos, kung hindi mabankrupt ang mga Zhao ngayong gabi, huwag kang maglakas loob na bumalik. Ang matandang master ay nagsalita na. Dalhin sila. Ngayon, kasama ang mga manggugulo. Siguraduhin matuto silang lahat ng leksyon. Nanay, iligtas mo ako. Anak ko! Wanwan, ayos ka lang? Ginoo, sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na may tumayo para sa akin. Salamat. Mula ngayon hanggat nandito ako, walang manggugulo sa iyo. Wanwan, Master Liu, siya ay dumudugo. pumunta sa ospital. Tama na sa pag-arte. Sinabi ko tama na. Tigilan mo ang pag-arte. Hinding-hindi ako magpapakasal sa tulad mo. Narito ang 5 milyon. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Wanwan, pasensya na. Mali ako tungkol sa iyo dati. Mahal.
Kapag gumaling ka na, babawi ako sa'yo ng 1,000 beses. Ligtas na ang pasyente, walang seryoso. Naiintindihan. Lolo, Halika, maupo ka. Lolo, ano ito? Anak, kakagaling mo lang sa ospital at dala mo ang tagapagmana ng pamilya Fu. Ikaw ang nagsagip sa aming pamilya. Lahat ng ito ay inihanda para sa iyo. Magsuot ka ng pinakamaganda para sorpresahin ang batang iyon. Oo. Ginang, samahan kita para magayos. Hindi na kailangan, kaya ko naman. Naku! Ganito pala mamuhay ang mayayaman. Bumalik na si Master Liu. Ginang, ang iyong pantulog! Sige, salamat. Master Liu, pinalabas na si Ginang. Nasa kwarto siya. Naliligo. May iba pa bang damit? Masyadong ang suot na ito. Mayroon ka bang ibang damit? Ang mga damit na ito ay sobrang... Tito, bakit ka bumalik? Mahal, ito ang bahay ko. Pasensya na, aalis na ako ngayon din. Tito, ako? Pasensya na talaga. Wanwan, mali ako. Nagkamali ako ng pag-intindi sa iyo sa lahat ng panahon. Pero naniniwala ako mula ngayon, Tito, ay tiyak gagawang lahat para sa iyo ng 1,000 beses. Kaya, pwede bang huwag ka nang matakot sa akin? Tungkol sa pagtatago ko ng pagbubuntis, hindi ka ba galit? Sobrang saya ko! Nanaginip ba ako? Nanay! Sutil ka, ang kolehiyo ay nagpasaway sa'yo, ha? Pinapalampas mo ang mga tawag ko. Kakalabas ko lang galing sa operasyon. Nagpa-opera ka, kaya nagtago ka ng pera. May sakit ang lola mo, umuwi ka ngayong weekend. Malubha ba ang sakit ni Lola? Nanay, saan nanggaling ang 300,000 na dowry? Si Wang Mazi mula sa kabilang baryo nagkagusto sa kapatid mo. Sino naman mag-aakala na ang babaeng ito ay magiging napakahalaga? Ha ha ha! Hindi inaasahan. Ang pag-alis ng isang palamunin ay nagbigay sa atin ng isang tagapag-anak. Ha ha ha! Tito, pwede kang sumama sa akin sa bahay ng aking mga magulang. Kung saan ka masaya, pupunta ako. Ngayong may suporta kita, oras na para maningil ng utang. Ito ay... Ang pagbisita sa iyong mga magulang ay malaking bagay. Kailangan mong manamit ng maayos para hindi isipin ng iyong mga magulang na ang pamilyang Fu ay hindi ka pinakitunguhan ng maayos. Hindi maganda. Kung hindi mo gusto ang mga ito, huwag kang mag-alala, mahal. Ipapakuha ko sila ng mga bagong kasuotan agad. Suotin mo na lang ito para sa pagbisita. Pero, Hindi lang ako dapat magsuot ng basahan. Matandang na lalaki, kailangan mo ring isuot ang iyong pinakalumang damit. hindi ba ito mukhang napakahirap? Pero huwag kang mag-alala. May iba akong mga ayos.
Ginang inihanda ng ika-6 na guro ang mga regalong ito para sa iyong mga magulang, mga rubing kulay dugo ng kalapati na nagkakahalaga ng 10 milyon, 10 kati ng ginto, 3 villa para sa iyong pamilya, para ang iyong mga magulang at kapatid na lalaki ay maaaring manirahan sa Jiangcheng, kasama ang mga mamahaling sasakyan para sa kanilang transportasyon. Hindi kailangan. Magdala na lang ng basket ng prutas para sa pagbisita. Ano? Kung gayon para sa transportasyon, hindi ba dapat ay kumuha tayo ng disenteng sasakyan? Hindi kailangan. Sasakay na lang tayo ng pedicab papunta doon. Ang antas ng kahirapan na ito. Binabalak ba ng batang ginang na iwan ang ika-6 na guro? Mahal galit ka pa ba sa akin? Tito, lumaki kang mayaman na papalibutan ng walang katapusang pagmamahal. Hindi mo maisip may mga magulang sa mundong ito na hindi nagmamalasakit sa sarili nilang mga anak kung babalik ako ng ganito lang. Kailangan kong subukan sila sa huling pagkakataon para malaman kung mayroon pa ba silang pagmamahal para sa akin. Sige, gagawin natin ang gusto mo. Umuwi na tayo ngayon. Dalhin natin ang mga alahas. Kung maganda ang asal ng mga magulang niya, maaari nilang itago lahat. Okay? Huwag mo itong basagin. Totoo ang sinasabi ko. Isang buwan na, nasaan ang anak mong babae? Huling pagkakataon kung hindi ko siya makita. Hindi mo rin makikita ang anak mong lalaki. Ma, tumigil ka sa pagtayo dyan. Tawagan mo ang babaeng iyon ngayon din. Sige, sige. Hindi sila nagsisinungaling. Napakaganda niya. Kuya Wang, huwag mo silang takutin. Akayin muna natin siya sa loob. Iwasan ng gulo. Sige. Bruha, naglakas loob kang bumalik ngayon? Bakit ka nananakit ng tao? Ay. Sino ka ba sa tingin mo? Pinaparusahan ko lang ang sarili kong anak. Wala ka nang pakialam. Asawa ko siya. Mahal. Show 1-1 ang kapal ng mukha mo. Pakisuyo, pakasalan mo ang matandang ito sa likod namin? Sandali lang. Mukhang mahirap itong tao pero may espesyal siya. Baka siya talaga isang perpektong lalaki na nakatago? Tingnan mo ang lumang sasakyan niya at ang mga basahan na suot niya. Hindi siya mukhang mayaman talaga. Teka, sandali lang. Pamilyar siya. Parang nakita ko siya sa TV. Hoy! Tanungin mo pa siya. Kumusta pa? Wala yon. Taga saan ka? Ano ang trabaho mo? Magkano ang dala mong bigay kaya? Aba, magkano? Sundin mo ang script na itinuro ko sa'yo. Nakuha ko. Susunod ako sa'yo. Taga-kalapit na yun. Trabaho bilang manggagawa. Walang dala na bigay kaya. Ha! Alam ko na walang kwenta. Huwag kang magmadali sa konklusyon. Nagkakilala lang tayo kaya hindi ako handa. Pero eto ang munting alay para sa kabutihan ninyo. Sige, tuloy. Haha, Diyos ko. Ang daming pera. Hahaha, mayaman na tayo. Akala ko ba wala tayong bigay kaya? Mahalaga ang unang impresyon. Kailangan kong magpakitang gilas. Bilyones ang halaga ng bigay kaya. Liu Kuihua, tumama ka sa ginto. Ruby ba yung pigeon blood? Isa lang yan pwedeng bumili ng isang villa sa lungsod. Manloloko ka. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ang mga mura na peking ito. Akala mo ba hindi ko alam ang totoong alahas kapag nakita ko? Nanay, anong ginagawa mo? Inihanda lahat ito ng tiyuhin mo. Wala kang kwentang tao. Pinalaki kita ng napakahirap. Umaasang makakuha ng malaking dote pagkatapos mong maging 18. Ngayon tingnan mo ito. Walang hiya ka. Naglakas loob kang humanap ng matandang ito sa labas. Kung malaman ni Wang Mazi, ay nako, siguradong gusto niyang ibalik ang pera niya. Ano ang gagawin ko? Hipuin mo siya muli at pagsisisihan mo. Ang anak nating babae. Pwede natin siyang pagalitan kahit paano. Wala siyang kinikitang kahit isang sentimo at magpapakasal siya sa isang mahirap na tulad mo. Mabait na nga ako at hindi ko siya pinapatay. Akala ko dahil kayo ay mga magulang ni Wanwan, dapat kayong tratuhin ng mas mabuti. Mukhang hindi na kailangan.
Tuy, wala kang kwentang tao. Ang kabutihan mo ay pagkuha lang ng mga basurang pekeng bagay na ito para lokohin ako. Wala kang alam. Ang ilang bagay na nasa kamay mo ay nagkakahalaga na ng 5,000. Loka kang mahirap, pangahas ka namang magyabang sa akin. Nanay, bilisan mo. Kaladkarin mo siya sa loob sa silid pang kasal. Ang kampo ni Wang Mazi, hindi ko na sila mapigilan. Ah, tama. Sige. Wow. Naku, peke. Ang ate mo ay nakahanap ng talunan. Babae ka, kasal ka na. Ang dote ni Wang Mazi, paano ko ito babayaran? Ibinenta ninyo ako. O ano, kung hindi ka namin ibinenta, sana ko kukuha ng pera para makapag-asawa. Sige. Sumama ka sa akin sa silid pang kasal. Bitawan mo ako. Hindi ko inaasahan na ang asawa ko ay basta na lang kalakal para sa inyo. Babae, hindi ka pa ganap na gumaling. Huwag kang magalit, umuwi muna tayo. Haharapin ko sila mamaya. Dahil nandito ka na, hindi ka na aalis. Lumabas ka. Kahit nakasal ka na, ibebenta ka pa rin ng mura. Kailangan mo pa rin kumita ng pera para sa akin. Ang baryo namin, paano nagkaroon ng mga taong kasing walang hiya mo? Ibenta ang sarili mong anak na babae sa isang lalaking mas matanda pa sa tatay niya? Eksakto. Kahit si Wanwan ay may asawa na ngayon, ito ay labag sa batas. Wala kayong pakialam. Huwag mong gawing magulo ito. Kailangan nating iwasan ng chismis. Anak. Kahit si Wang Mazi ay hindi perpekto, pero ginagalang niya ang kanyang asawa, sapat naman ang kabutihan, di ba? Tama, hindi ka namin sasaktan. Ate, makinig ka. Ayaw mong ang pamilya natin mawalan ng puri sa baryo. Tama ba? Magpanggap ka lang na tumututol. Ako lang ang kapatid mong lalaki. Isipin mo ang aking bride price. Eksakto. Tatay. Nanay. Alam ko na lagi ninyong pinapaboran siya kaysa sa akin. Tiniis ko ang mga palo at mga insulto ng tahimik. Kusang loob na naglingkod bilang katulong ninyo sa loob ng 20 taon. Paano ninyo ako mapipilit sa kasal na ito? Ano bang problema kay Wang Mazi kung magkakaanak ka sa kanya ng lalaki, ang kayamanan ng kanyang pamilya ay magiging atin. Ang ating estado sa bayang ito tataas ng husto. Ang galing ng plan. Bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Anong tapang? Lahat! Ipinapahayag ko ngayong araw si Xiao Wanwan ay pumutol ng lahat ng ugnayan. Sa pamilyang ito. Sinusubok mo ang aking pasensya. Sinubukan kong mga tuwiran sa iyo. Tumanggi ka, huwag mo akong pilitin na maging marahas. Ipinapahayag ko, mula ngayon, Xiao Wanwan ay pinuputol na ang lahat ng ugnayan sa pamilyang ito. Akala mo ba nagbibiro ako? Sinubukan kitang kausapin ng maayos, ayaw mong makinig. Ngayon, huwag mo akong sisihin kung magaspang ang laro ko. Pilayin ang kanyang mga kamay. Lakas loob mo? Huwag! Ang sampal na ito ay kabayaran para sa kanilang tinatawag na regalo ng buhay. Kabayaran? Sa panaginip mo, kahit bilang isang segunda manong nobya, ibebenta pa rin kita para sa 10,000 upang bayaran ang utang. Si Wanwan ay may sariling pagkatao, kasama ko rito, wala sa inyo ang makakapagkontrol sa kanyang kapalaran. Babalaan kita. Kung gusto mong umalis ng buhay sa baryong ito, huwag kang makialam sa usaping ito. Kung pipiliin kong umalis, hindi mo ako mapipigilan. Akala ko noon bilang kanyang mga magulang, karapat dapat kayo mabuhay sa karangyaan at kagandahan. Hindi ko inakalang kayo pala ay mga taong baluktot. Mas gugustuhin ko pang ibigay ang mga hiyas na ito kaysa hayaan silang kumita. Oo. Umalis. Alam mo ba na ang Emperor Grade Jade ay nagkakahalaga ng milyon-milyon? Imperial Jade. Sinusubukan mo kaming dayain ng peke, dapat ay nag-aral ka muna. Ang tunay ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Paano kayang makakaya ng mga dukha ito? Ano ang dahilan? Dalhin na agad ang nobya ko rito. Uy, gawin na Kuya Wang. Sumama ka sa akin agad. Ginoo, Tigilan mo ang pagsigaw, linawin ko ito. Ngayon maliban kung siya ay si Fu Yanxing, ang pinakamayaman sa probinsya, kahit ang mga Diyos mismo ay hindi ka kayang iligtas ngayon. Ano ang nagpapaisip sa'yo na hindi ako si Fu Yanxing? Fu 6? Naglakas loob kang sabihin na ikaw si Master Fu Liu. Kung siya si Master Fu Liu, ako naman ang kanyang lolo sa tuhod. Kaawa-awa. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, sa basurang sasakyan at basahang damit na yan naglakas loob kang magpanggap na Master Fu Liu? Ma, tumigil ka na sa pagsasayang ng salita sa kanya. Ngayon, patayin mo ang impostor na ito para sa akin at magdadagdag ako ng $10,000 sa dote. $10,000 na cash. Hindi ka maglalakas loob. Mga mangmang na magbubukid, ang mga bodyguard ko sa labas ng ngayon darating na anumang saglit. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakaligtas sa iyo sa darating ngayon. Ginoo,
Kasalanan ko ang lahat, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Makinig ka talaga. Sinabi ko sa'yo, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Bukod dito, ang mga baguhang ito ay hindi sulit sa oras ko. Nagmamagaling pa rin, lusubin silang lahat. Kino, Tigilan na ito. Sandali lang, nakita ko na ang lalaking ito dati. Sabi ng punong bayan siya ang bilyonaryong developer Fu Yansing, ang investor natin sa turismo. Talaga namang, siya nga si Sixth Master Fu. Naalala ko na. Sa tingin ko nakita ko na siya sa isang lugar. Binanggit ng kapitan ng barangay na siya ang developer ng turismo ng ating barangay, si Fu Yansing, ang bilyonaryong mamumuhunan. Posible kaya na siya nga ang maalamat na Sixth Master Fu. Sixth Master Fu? Kuya Jun, tulungan kita dito. Anong nangyayari dito? Huwag mo akong idamay sa gulo. Tatay, hindi. Nababaliw ka na ba? Tingnan mo ang basahan niyang damit. Imposible. Paano naging Sixth Master Fu yan? Hindi mo nga alam ang pagkakaiba ng tandang at inahin. Sa mismong bakuran natin, tiyak na pagkakamali ito. Naalala ko ng malinaw, sinabi ng kapitan na ang magnate ay may espesyal na interes sa atin. Binasa ko ang bawat pahina ng brochure na iyon. Hindi ako pwedeng magkamali. Bilang paggalang sa lugar ng kapanganakan ng aking asawa, namuhunan ako kahit alam ko ang mga panganib sa liblib na baryong ito. Ngayon nakikita ko, talagang hindi karapat-dapat. Tatay, paano naging Fu Yansing ang taong ito? Pumipadyak siya ng kalawanging tricycle? Imposible? Teka, wala ka ba ng booklet na pang-promotion? Tama! Nasaan yun? Kunin mo. Paano ko makakalimutan? Sandali, teka. Anong nangyayari dito? Ay naku, naglaba ako kahapon at nakalimutan kong alisan ng laman ang mga bulsa. Tama na, Tay. Imposibleng si Fu Yansing yan, hindi na kailangang suriin. Eksakto! At saka Sixth Master Fu ay hindi magpapakasal sa tulad niya, nakakahiya naman. Hindi. Kailangan kong tumawag at kumpirmahin suriing muli. Kumusta, Kapitan? Dumating ba si Sixth Master Fu ngayon? Sino ba ako sa tingin mo? Para bantayan ang kanyang galaw. Alam mo ba kung sino siya? Bakit siya pupunta sa basurang ito? Teka, sa tingin ko nakita ko si Sixth Master Fu ngayon malapit sa bahay ko. Anong oras na? Nananaginip ka pa ba? Tayo ay nasa kritikal na yugto ng pagpapaunlad ng turismo sa baryo. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng gulo. Naiintindihan. Kung mabigo ang proyektong turismo ang pamilya mo ay itataboy mula sa baryong ito. Oo, naunawan. Kapitan, nakita lang ng mga opisyal si Sixth Master Fu sa baryo. Dumating pala siya? Shit, si Xiao Kun laging nagdudulot ng problema tapos na tayo, bilisan mo. Tatay, ang kapitan mismo ang nagsabi na walang paraan na si Sixth Master Fu ay darating sa isang lugar tulad ng sa amin. Pero sa kanyang pag-arte, parang hindi peke. Anong arte? Kuya Wang, bakit ka narito? Ikaw ang kausap ko. Sino ito? Sabi niya siya daw, si Fu Yansing ang pinakamayaman sa Jiangcheng, Sixth Master Fu. Sixth Master Fu? Ha. Minsan ko nang nakilala si Sixth Master Fu. Kamukha niya talaga ito, pero peke siya. At tingnan mo itong probinsyano, sinayang mo ang oras ko dahil sa pagpapanggap na ito. Master Fu dati ay gumagamit ng body double na kamukha mo para sa maliliit na okasyon. Ito ay malamang na ibang impostor. Nagpapanggap, muntik na akong maloko. Kuya Wang, nahuli namin ang babae. Dapat ba nating ibalik siya ngayon? Ha. Kunin siya. Babae. Huwag mo siyang hawakan. bitawan mo ako. Ako ay pag-aari na ng Ginoo. Ibinenta mo ang anak mo sa maraming mamimili? Huwag mo akong hawakan! Kay Jishu na ako ngayon. Binebenta ng anak mo ang sarili sa dalawang pamilya? Jiwang, pakiusap, huminahon ka lang po. Ang anak ko ay niloko ng kawawang lalaking iyon. Isinusumpa ko sa iyo. Kung papakasalan ka niya sa loob ng 3 taon, titiyakin namin magsilang siya ng 2 lalaki. Eksakto. Ibabalik namin ang kalahati ng dote. Sapat na ba? Wang, may lihim na gamot ang nanay ko. Garantiyang magkakaroon ka ng anak na lalaki ngayong taon. Wala ba kayong pagkatao? Tumahimik ka. Hindi masama. Sasabihin ko sa iyo, ang mga babae, tratuhin sila na parang alagang hayop. Basta makapag-anak sila, walang ibang mahalaga. Pero kung hindi siya makapagbigay sa akin ng tagapagmana, magbabayad kayo ng malaki. Lumayo!
Halika, tara gumawa tayo ng mga lalaki. Pakawalan mo siya. Bitawan mo ako. Kahit na ikaw kunin mo ako ngayon, walang saysay. Buntis ako sa anak ni Jishu. Pumunta ka sa impyerno. Paano mo nagawang dayain ako? Binili ko siya para sa pag-aanak. Akala mo tanga ako? Nanay, tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Walang hiya. Paano niya nagawa ito? Si Master Liu at ang kanyang asawa ay legal na kasal. Ang magkaroon ng anak ay ganap na normal. Kasal pa siya. Akala mo ba tanga ako? Mga bantay, patayin ang pamilyang ito. Kuya Wang, ngayon ko lang nalaman. Huwag magpanik. Manatiling kalmado, may plano ako. Isang solusyon. Si Kuya Wang ay magkakaroon ng anak. Madali lang iyan ayusin. Ngayon, sisiguraduhin kong mawala ito. Hindi. Naku, May mag-alis sa kanya? Wan? Ika-6 na guro. Patayin muna ang bata, pagkatapos patayin ang magulang. Ate, sinira mo ang mga plano ko. Kaya huwag mo akong sisihin kung panagutin kita sa mangyayari sa iyong hindi pa isinisilang na anak. Walang awa. Ayos lang kung bugbugin siya, Keika. Pero kung masugatan itong katawan, maaari itong maging dahilan para hindi siya magkaanak. Bilisan mo! Sinta, inumin mo ito. Ayoko. Tumangging uminom? Magpatuloy. Bugbugin siya hanggang uminom siya. Tigil. Kung handa ka na patawarin ang pang-6 na guro, iinumin ko ito. Bilisan, gawin mo na. Babae, huwag kang gumawa ng kahit anong padalos-dalos. Kung may mangyari sa asawa ko, pababayarin kita ng 1,000 beses. Paano mo ako nangahas na takutin? Ako. Pang-6 na guro. Pang-6 na guro. Talagang siya ang pang-6 na guro. Ginong Wang, hindi ba sinabi mong nakilala mo na ang pang-6 na guro? Bueno, minsan nasulyapan ko mula sa malayo. Bukod dito, sino ba ako para lumapit sa isang tulad ng pang-6 na guro? Naku, malapit na tayong mapahamak. Maari bang siya talaga ang pang-6 na guro? Mahal kong kapatid, nagtataka ako kung paano naglakas loob kang bumalik. Kaya umupa ka ng maraming mga baguhang extra. Mga pansamantalang aktor. Ano pa, isang taong bangkarota na tulad mo nagmamaneho ng lumang kotse na kasuot ng basahan. Akala mo ba, isang mahirap na tulad mo ay maaaring magpanggap na mayaman? Nagpapanggap na, Jinong Liu, sino ka ba sa akala mo? Tinakot mo ako. Ang pera mo ay sapat lang para bayaran sila ng isang araw. Kapag umalis ang mga extra na ito, magsisisi ka. Ako ang bahala sa iyo, isang araw ay sapat na. Sige. Makipag-ayos ka sa kanila isa-isa. Hindi ka maglalakas loob. Kapag wala kang pera para sa mga aktor, dudurugin kita. Matapang ka pa rin kahit malapit ka ng mapahamak, gawin mo. Anong ginagawa mo? Buti naman, nandito ang kapitan ng baryo. Nandito siya para suportahan tayo, kapitan. Makinig ka sa akin. Nandito ang kapitan, tipunin natin ang lahat mamaya. Kayo dalawa ay magbabayad ng mahal. Hoy, Kapitan, mali ang tao. Ang mga manggugulo. Sila. Siya ang ika-6 na guro. Itinutulak mo ang aming baryo sa pagkawasak. Ginong Liu, hindi ko alam na dumating kayo. Kasalanan ko. Sigurado ka ba na tama ang tao, Kapitan? Mali ito, sigurado. Pero mukha siyang hampas lupa. Hindi siya pwedeng si Master Liu. Tumahimik ka! Si Master Liu ay nag-donate ng 100 milyon para itayo muli ang ating baryo. Hindi ko ikakamali ang ating tagapagtaguyod. So ang sinasabi mo ay totoong ginto at alahas iyon? Siyempre totoo. Ang mga alahas kong nagkakahalaga ng milyon na sayang ng ganito. Kalimutan mo na yan. Ang kapatid kong babae ay napangasawa ng mayaman. Mayroon siyang walang katapusang alahas kahit kailan niya gusto. Ika-6 na guro. Lahat ito ay isang pagkakamali. Pamilya na tayo ngayon. Palayain mo ang iyong bayaw. Tama. Nagbibiro lang kami kanina. Masaya lang naman. Oo, eksakto. Biro lang na walang masama. Si Wanwan ay sarili kong kapatid. Paano ko naman ipagkakanulo siya? Ganun pala yon.
Eh di magbibiro din ako sa kanila. Aling kamay ang pumalo sa asawa ko, iyon ang kamay na babaliin ko. Si Wanwan ay sarili kong kapatid na babae. Paano ko siya maipagbibili? Imposible iyan. Ganyan pala. Eh di lalaruin ko ang laro nila. Aling kamay ang humawak sa asawa ko, babaliin ko ang kamay na iyon. Nagkamali ako. Inaamin ko. Master Liu, hindi na ako maglalakas loob pa. Siya lang ang tagapagmana ng pamilya natin. Master Liu, maawa ka, mahabag ka. Kahit isang kamay, nasasaktan ako. Gusto mong ipagbili si Wanwan sa isang matandang lalaki at ipa-abort sa kanya ang kanyang dinadalang sanggol. Hindi ka ba naaabala noon? Nako! Wanwan, alam ni nanay na nagkamali siya. Iligtas mo ang kapatid mo. Tulungan mo siya. Nakikiusap ako sa iyo. Ate, nakaluhod ako. Ikaw ang kapatid ko sa dugo. Hindi mo ako pwedeng pabayaan na mamatay. Pagkatapos ng ginawa nila sa iyo, huwag kang magpalamig. Ate! Palagi mo akong pinoprotektahan. Pinakamasarap na pagkain, pinakamainam na inumin. Ibinigay mo palagi sa akin. Alam kong hindi mo ako iiwan. Kailangan mo pa bang itanong? Ang ate mo laging nagmamahal sa iyo. Nako, anak ko! Ang sipa na ito ay iyong paggising. Pinutol ko na ang ugnayan sa pamilyang ito. Simula ngayon, wala nang halaga sa akin ang buhay mo. Mas matindi pa si Ginang kaysa sa iyo, Gino. Siya Wanwan, paano mo ako nagawang saktan? Ang sipa na ito, dahil hindi ka na kapatid ko, hindi kita pakakawalan ng basta-basta. At ang sipa na ito ay kabayaran sa pagtatangka mong saktan ako at ang aking sanggol sa sinapupunan. Walang hiya ka. Siya, Wanwan, siya ang kadugo mong kapatid. Walang utang na loob. Ngayong nag-asawa ka ng mayaman, tumalikod ka na sa amin? Itatwa mo ang sarili mong pamilya? Mula nang magplano ka, laban sa akin, hindi na tayo magkakapamilya. Simula ngayon, wala nang saysay sa akin ang kapalaran ninyo. Tito, simula ngayon, ikaw na lang ang pamilya ko. Mahal kong Wanwan, lahat ng kaligayahang hindi mo naranasan, ibibigay ko sa iyo ng 10 beses. Lahat ng kawalan ng katarungang naranasan mo ay gagantihan. Ika-6 na guro, samahan si Madam pauwi. Ako na ang bahala dito. Ika-6 na guro? Sinira nila ang buhay ko. Nabulag ako sa kanilang tunay na kulay. Huwag kang bumaba sa aking antas. Pakiusap! Kapitan ng nayon, nakikiusap ako. Iligtas mo kami, maawa ka, iligtas mo ang aming nayon. Ika-6 na guro, maaari po kayong magpakita ng awa at sila'y patawarin. Sinimulan namin ang proyektong resort upang tulungan ang inyong nahihirapang nayon. Ngunit nang makita kung paano ang inyong mga kabataan nagwawala ng walang moral, gumagawa ng mga kalupitan, ang Fu Corporation ay umatras. Simula ngayon din. Ang proyektong resort ay kanselado. Ano? Tingnan mo ang ginawa mo, papatayin kita. Ika-6 na guro. Dito. Mukhang hindi ko na kailangan makialam. Siya, Wanwan. Swert mo naman umaasa sa iyong anak para sa katayuan. Hihintayin ko hanggang manganak ka. Pagkatapos iiwan ka ng ika-6 na guro. Maligayang pagbabalik, ginang ng Guro Liu. Mahal, inihanda ko lahat ito para sa iyo. Gusto mo ba? Ayoko po nito. Hindi mo gusto? Ang card na ito ay may 50 million, bilhin mo kahit anong gusto mo. Mag-transfer pa ako kapag naubos na. Tio, hindi yun ang ibig kong sabihin. Napakabuti mo na sa akin. Hindi ko na kaya ang mga ito. Walang to kumpara sa lahat. Ngayon lang napagtanto ni Cho ang buhay na dati mong ginagalawan ay hindi talaga masaya. Kasalanan ko ang pagpapabaya sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang dumanas ng anumang hirap. Salamat, Tio. Nasa draft tayo rito, huwag kang tumayo dyan na walang kibo. Kung magkasipon ka, mag-aalboruto na naman ang bata. Hayaan mo akong buhatin ka. Ang swerte naman, dala-dala ang anak ni Ginoong Liu. Dati-rati isang probinsyana lang. Ngayon nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ang anak ay nagpapataas ng estado ng ina. Kung hindi dahil sa batang ito, sa tingin mo gugustuhin siya ni Ginoong Liu? Mabait ka ba sa akin dahil lang dinadala ko ang iyong anak? Siya, Wanwan.
Swerte ka na. Ang sinapupunan ay nagbibigay ng pribilehiyo. Hihintayin ko hanggang pagkapanganak. Kapag pinalayas ka ni Ginong Liu. Kung hindi dahil sa batang ito, sa tingin mo, gugustuhin siya ni Ginoong Liu? Ang pamilya Fu ay walang pakialam sa mga chismosa. Iimpake ang gamit mo at lumabas. Tio, Tito, Ang ganda. Tito. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Sabi ng doktor, masyado pang maaga, muntik na akong mawalan ng kontrol. Tito, pasensya na, hindi ko sinasadya. Mahal, huwag kang mag-sorry sa akin. Mahal. Tito, salamat. Sa buong buhay ko, walang nakitungo sa akin ng ganito. Simula pa lang ito kung ano man ang gusto mong gawin, susportahan kita. Gusto kong bumalik sa pag-aaral. Talagang hindi. Tito, pinayagan na ako ng mga doktor tungkol sa nangyari sa orientation. Hindi mo ba pinatakpan na? Ang departamento lang namin ang nakakaalam. Wala nang iba. Sige. Isa pang kondisyon. Huwag mo akong sunduin sa paaralan. Mananatiling lihim ang ating kasal. Kung ano ang sabi mo. Assistant Shu. Bakit babae itago ang kanyang kasal? Kayo po ba'y nagtatanong tungkol kay Ginang? Ipinaliwanag na niya sa lahat ng paggalang. Nahihiya siyang pakasalan ka. Si Madam ay pinakasalan ka lamang para bayaran ang kabutihan ni Lolo Fu dahil sa tungkulin. Walang tunay na damdamin ang pagtatago ng kasal, may katuturan. Magaling. Paalam na sa sweldo mo ngayong buwan. Pero, ang bibig ko na ito, ano ba ang iniisip ko? Mahal, pasasalamat lang ba ang nasa pagitan natin? Para saan ito? Nabuli ka dati dahil mahirap tayo. Ngayong bumalik ka sa paaralan, kailangan mo ng tamang damit. Tio, sobra naman ito. Huwag kang magpatawa. Eh di manatili ka sa bahay at magpahinga. Sige, isusuot ko na lang. Tio, kailangan ko nang pumunta. Magsisimula na ang klase. Anong mayaman na dalaga ang sumasakay ng e-bike papuntang paaralan? Eh ano ngayon? Mga driver na may mga bodyguard. Sobra namang magarbo niyan. Sige, bahala na. Ika-6 na Ginoo. Sigurado ka bang ayos lang na hayaan si Madam na pumasok mag-isa? Relax, nag-ayos na ako sa paaralan. Walang katulad ng dati na mangyayari muli. Sino yung babaeng yan? Ang yaman, hindi ko pa siya narinig. Wala yon. Ang mayayaman na babae ay espesyalidad ko. 1-1. Ang mixer ng departamento natin ay ngayong gabi. Gusto mo bang sumama? Kailangan kong umuwi sa loob ng kalahating oras pagkatapos ng klase ngayon. Uy, makinig ka. Ito ang pagkakataon mo para makakonekta sa mga seniors at nakatatanda. Kung mamimiss mo ito, walang mag-aayos ng daan para sa'yo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ganon ba kaseryoso? Kung iiwan ko ang mga tanod ko ng ilang oras, magiging okay naman, di ba? Sige, pupunta na ako. Magaling. Senior, pumayag siyang pumunta. Perpekto. Hindi ba't may kasintahan kang si Hui?
Kung malaman niya ito, magagalit siya ng sobra. Ang babaeng iyon ay hindi katulad niya. Nakita mo ba ang kasuotan niya? Ang buong hitsura ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Nakakaloka, di ba? Kung makukuha ko siya, makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Paano naman si Wee? Nag-break kami 5 minuto ang nakalipas. Manahimik ka o pagsisisihan mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin. Wala ni isang salita. Ano bang nagawa kong mali? Magbabago ako. Pwede huwag mo akong hiwalayan. Hindi na kita mahal. Naintindihan mo? Huwag, hindi kita pinaniniwalaan. Xiao, senior ka sa departamento ko. Min, nandito na ang mixer. Hayaan mo akong ihatid ka doon. Salamat, senior. Sino yan? Bakit ang bait ni Min sa kanya? Siguro iyong freshman. Yung parang walking ATM machine ang suot. Mayaman man o hindi, kung mangahas siyang nakawin ang lalaki ko, gagawin kong impyerno ang buhay niya. Ikinagagalak kitang makilala, Wanwan. Hayaan mong i-toast kita. Pasensya na, senior. Hindi ako uminom ng alak. Bago ka rito, hindi mo pa alam. Siya ang presidente ng student council natin. Ang presidente ay nag-toast tayo at tatanggi ka. Ayaw mo bang makisama dito? Tama! Si Senior Shui ang opisyal na heartthrob ng paaralan. Karangalan niyang mag-toast sa iyo. Senior, talagang hindi talaga ako umiinom ng alak. Hindi sinasadya. Walang problema. Hindi ko pinipilit ang mga taong gusto kong sumunod. Oh, gusto ni Presidente Shueisha? Eh ano kung mayaman siya? Hindi siya makakatulad kay Jinang Hui. Sinira mo ang relasyon ko kay Emin. Senior, siguradong nagbibiro ka. Ako, may nobyo na ako. Walang problema. Maaring magbago ang damdamin ng tao. Marami pang oras, maghihintay ako. Second year, may babaeng na-trap sa loob ng private room. Pwede mo ba siyang tulungan? Sige, tara na. Walang laman tong kwarto. Hindi man lang nakalak ang pinto. Aalis na ako. Ikaw babae, paano mo nagawang akitin si Aileen? Patay ka? Mali ka ng tao. Wala akong kilalang amin. Nagpapakabait ka pa rin? Kanina sa pribadong kwarto, nagpahayag siya ng pag-amin sa'yo. Sinasabi mong hindi mo siya kilala? Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Yung senior kanina ba? Ngayon ko lang siya nakilala. At ngayon mo lang siya nakilala. Mukhang ngayong araw, ipagsisihan mo to. Masyadong takot para sabihin ang totoo? Anong ginagawa mo? Hoy bata, kumusta ang eskwela ngayon? Nasaan siya? Mom, hindi pa bumabalik si Ma'am. Tawagan mo agad siya? Sinubukan namin pero pinuputol niya ang tawag. Ika-6 na guro, nawawala si Ma'am. Hinanap namin ang buong paaralan. Ika-6 na guro, iligtas mo ako! Ika-6 na guro, iligtas mo ako. Ang tapang mong magpakalat ng impormasyon? Yato, ano ang problema? Ang lakas ng loob mo, maging ganito katapang. Nahawakan ang asawa ko. May asawa na siya, matanda. Nang babae ang asawa mo noong kasal kayo? Naglilinis lang ako para sa'yo. Iminumungkahi ko na umatras ka na ngayon. Saktan mo ang isang hibla ng buhok niya, hipuin mo siya ng isang daliri at pagsisisihan mo. Maloloko at brutal, perpektong magkapareha. Akala mo kaya mong manakot ng kahit sino? Hindi mo pa ba narinig ang mga Jiang sa Jiang province? Hindi kami dapat pakialaman. Hanapin ang lokasyon ng ginang sa loob ng 3 minuto. At hanapin ang pinuno ng pamilyang Jiang na binanggit niya. Dalhin silang dalawa rito. Kung mabigo ito, magdurusa kayong lahat. Naiintindihan? Tumigil kayo sa pagkakatayo dyan. Kilos na. Nakadamit ng mamahalin pero isang pangkaraniwang pokpok? Akala mo natutulog sa matatandang lalaki para umasenso? Kaya pala wala kaming nakitang pamilyang siya sa buong Jiang. Ang marumi mong sikreto. Hiwain natin ang mukhang parang Soro para hindi na siya mangakit. Tapusin ang kanyang mga laro. Hindi totoo, inosente ako. Ika-6 na guro, uminom ka ng tubig. Ika-6 na guro! Ika-6 na guro!
Nasaan sila? Ang tagal na. Ika-6 na guro dalhin ang pinuno ng pamilya Jiang. Ika-6 na guro. Ang pamilya Jiang ay talagang nagpalaki ng isang pambihirang anak na babae. Tawagan mo siya ngayon. Kung may mangyari sa asawa ko, ang iyong buong pamilya ay magbabayad ng 1,000 ulit. Ano? Ang walang utang na loob na bata. Miss Faye, isulat ang nakakaawa sa kanyang muka at siguraduhin na makita ng buong paaralan kung ano talaga siya. Inosente ako. Mangyaring maniwala ka sa akin. Kahit ngayon hindi ka pa rin umamin, pigilan siya. Hello? Hello? Tawagan muli. Hello? Hello? Ang numerong iyong tinawagan ay hindi available sa ngayon. Ika-6 na guro. Nabigo akong disiplinahin ang aking anak na babae. Ika-6 na guro, nahanap na namin ang madam sa Wendin Entertainment Club. Pakilusin ang lahat at ang kanyang ama. Ipaparamdam ko sa kanila ngayong gabi kung sino ang kanilang nakasagupaan. Opo, sir. Sinong may kapal ng muka? Isumbong ang tatay ko sa likod ko? Hindi ako. Nagmamadali ka bang mamatay? Ito si Sixth Master. Iminumungkahi kung tumigil ka na. Kung malaman ng Sixth Master, hindi ka niya pababayaan ng madali. Sixth Master? Inaasahan mong maniniwala ako? Nakasal ka sa Sixth Master? Nakakatawa! Seryoso ako, sinasabi ko ang totoo. Akala ko nang akit ka lang ng mga lalaki, pero lumalabas magaling ka rin gumawa ng pagbabanta. Si Sixth Master ay hindi kailanman naging interesado sa mga babae. Siya ang pinakakarapat dapat na binata. Bakit hindi ko narinig na nag-asawa siya? Maaari mo akong lokohin kung pinangalanan mo ang isang playboy. Pero si Sixth Master hindi titingin ng 2 beses sa isang daga na tulad mo. Ngayon, gagawin ko ang isang pabor para sa Sixth Master sa pamamagitan ng paglilinis ng basura na sumisira sa kanyang reputasyon. Naglakas loob kang magkalat ng chismis tungkol sa Sixth Master? May death wish ka yata. Hindi. Ang ganitong uri ng manggugulo nararapat na makilala ang kanyang manlilikha. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo ang phone ko. May mga larawan kami ng kasal ni Sixth Master. Paano kung hindi alam ng senior? Imposible yan. Kung ang asawa niya ay talagang Sixth Master, bakit naman siya pupunta para manligaw kay Amin? Ano yan? Hindi bumubukas. Galing mo umarte ha? Ang kapal ng mukha mong magkalat ng kalokohan na sinasabing asawa ng Sixth Master. Malamang nananaginip ka pa. Tulungan natin siya mahimasmasan. Magandang ideya. Ito ay tubig na espesyal kong kinuha mula sa banyo. Bigyan natin siya ng tamang trato. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa? Para gisingin ka mula sa iyong mga malalaking ilusyon, syempre. Alin sa mga kwarto sa club, nakuha mo ba ang impormasyon? Ikalawang palapag. Pababayaran ko sila ng dugo. Ika-6 na guro. Tumabi ka. Ang aming pamilya Jiang ay talagang tapos na. Ang walang utang na loob na batang iyon, bubugbugin ko siya hanggang mamatay ngayong gabi. Kuya Shue, kasama ni Xiao Wanwan ang grupo ni Hui sa banyo. Hindi mo ba sila pinigilan? Kalahating oras na ang lumipas. Magiging pangit kung hindi ka kikilos. Hindi mo maintindihan, lumilitaw ang mga bayani sa mga kritikal na sandali. Ganyan manalo sa puso ng mga babae. Ganito magligtas ng dalaga ang isang bayani. Tapos na ang oras na para kumilos. Umalis ka sa daan ko. Bulag ka ba? Kuya Shue, siya ang ika-6 na guro. Bakit nandito ang ika-6 na guro? Kuya Shue, hindi ba ikaw ang nagliligtas? Xiao? Hindi mo ba nakikita ang nakamamatay na tingin ng ika-6 na guro? Sasabog ang club na ito. Shue, hindi ka ba pumunta para iligtas si Junior Xiao? Hindi mo ba nakikita ang nagbabantang tingin ni Guro Liu? Sasabog na ang club na ito. Pera at kagandahan walang kabuluhan kapag nasa panganib ang buhay mo. Umalis na tayo. Kaawa-awa, wala nang malay pagkatapos ng 1 minuto. Gisingin mo siya at ipagpatuloy. Hindi ko inakit ang nobyo mo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Buntis ako. Mas masaya yan. Magpusta tayo. Hulaan mo kung ilang tamaan para malaglag ang bata mo.
Hindi! Gagawin ko kahit ano kung ililigtas mo ang anak ko. Inosente ang sanggol, sayang at nasa sa walang kwentang sinapupunan mo. Hindi ito makakakita ng liwanag. Tigil. Nandito ka na sa wakas. Babae siya ng ika-6 na guro. Sa wakas, nandito ka na? Ang babae ng ika-6 na guro, talaga siyang kabit niya. Gago ka. Ang aming pamilya Jiang ay nasira ngayong gabi dahil sa iyo. Ama, hindi ko talaga alam. Kung alam man o hindi, walang pagbabago. Kung nagpakita ka man ng kabaitan noon, ngayon hindi natin haharapin ang pagkasira ng ating pamilya. Ika-6 na guro, patawarin mo ako. Ang asawa mo ang unang umakit sa nobyo ko. Talagang pinagsisisihan ko ang aking ginawa. Ang nobyo mo. Eksakto, siya ang nag-udyok. Anong klaseng basura siya para makuha ang atensyon ng asawa ko? Kahit paano nila nagkasala ang asawa ko, magbabayad sila ng 10 beses. Bumagsak ang Jiang Group ngayong gabi. Huwag na silang makita ko sa Jiang Corporation ulit. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Tito! Natuto na ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Tito, patawarin mo na ako, okay? Binibini, pahintulutan mo akong samahan kang maligo. Tito, maghihintay ako sa kwarto. Ito ba ang paraan ng pagpapakita niya ng pagsisisi? Sobra mong pinalaki siya. Saan ka pupunta? Sabi ng young madam, gutom siya. Gusto ng midnight snack. Paano siya nangahas humingi ng pagkain? Ikulong siya ng walang pagkain. Naiintindihan. Teka, sandali lang. Tigil muna sa pagkain ng kalahating oras. Oh, Matututo siya sa leksyong iyon. Ito ba ang parehong walang awang Sixth Master na kilala natin? Ano na ang tungkol sa investigasyon? Sixth Master, si Madam ay nasa club dahil inanyayahan siya ng isang kaklase na lalaki. Pero ang eksaktong relasyon nila ay hindi malinaw. Iniimbestigahan pa. So may lalaki na talaga? Pasensya na, binibini. Bigo ka ng matandang ito. Sixth Master, mali ako. Ang asawa mo ang nagsimula. Inakit niya ang nobyo ko. Talagang pinagsisisihan ko. Ang nobyo mo? Eksakto, siya ang unang gumawa. Dalaga. May nahanap ka bang espesyal? Paano mo nakuha ito, Dalaga? Matanda. Hindi ako nakapasok sa eskwela sa isang buong linggo. Ang boring. Dapat parusahan ang mga pagkakamali. Tingnan natin kung natuto ka ng iyong aral. Hoy. Kuya. Paano mo nakuha number ko? Mula sa record ng school, bakit wala ka sa klase, bata? Pamilya lang. Pupunta ako sa klase bukas. Hindi na kailangan. Paalam. Sino yon? Kaklase. Pang-6 na Ginoo. Alamin kung paano ang seguridad ng school na nagpapakawala ng mga numero ng ganito. Mga hindi kilalang tao nakakakuha ng number mo. Naunawaan. Subaybayan si Ginang ng mabuti simula bukas. Bawat insidente sa school dapat iulat ng detalyado. Shue, hinahabol mo pa ba si Junior Xiao? Noong isang linggo, ang buong pamilya ni Jiang Hui nawala ng isang gabi. Mapanganib ang babaeng iyon. Ito'y nagpapatunay lang na makapangyarihan ang pamilya niya. Makinig ka sa mga babaeng tulad niya, kailangan mong kumilos ng mabilis. Pero hindi ba niya nabanggit na may nobyo siya? Eh ano kung meron? May mga paraan ako para paghiwalayin sila.
Wanwan, naghihintay ako rito. Ginawa ko itong breakfast para sa iyo. Kainin mong mainit. Espesyal na asistente Shu, emergency. Isang lalaki ang nagdala ng breakfast kay Ginang. Ang mga bodyguard ay nagulat kay pang-anim na Ginoo, isang lalaking estudyante. Ang naghatid ng breakfast. Ganun ba? Wanwan, ginawa ko ito lalo para sa iyo. Wow, salamat kuya. Ang sweet mo. At ito rin. May yogurt din. Sobra kang maasikaso. May kailangan ka. Almusal lang ito. Ang galing naman makita ka rito, Wanwan. Ngayong quarter, ang Fu Corporation ay nakakuha ng 20th test kumpanya sa kabuuan, sumasaklaw sa F&B at real estate at mga investment sa stock. Ang gwardiya ni Master Liu ay nagulat muli. Ang madam ay kasama ng isang lalaking kaklase na nag-aaral ng magkasama sa library. Pag-aaral na magkakasama. Ipagpatuloy ang pagbabantay. Subukang mahuli ang bawat salita ng kanilang usapan. Wanwan, maaari bang sumama ako sa'yo? Senpai, sinabi ko na sa'yo dati, may nobyo na ako. Bata ka pa, Wanwan, mag-date ka pa ng iba at malalaman mo mas magaling ako para sa'yo kaysa sa kanya. Hindi na kailangan, natagpuan ko na ang tama. Sige siya, Wanwan, kung hindi gumana ang lambing, huwag mo akong sisihin kung magiging magaspang ako. Hoy! Kayo dalawa ngayong gabi. Ihanda ang sasakyan para sunduin si Madam. May pulong si Six, Master. Kapag ninanakaw ang asawa ko, sino ba ang may pakialam sa pulong? Tara na! Hoy, mister! Bakit hindi pa lumalabas si Madam? Huwag kang mag-alala, Mr. Liu, titingnan ko. Anong nangyayari? Nasaan si Madam? Inihatid ko si Madam palabas ng eskwelahan. Tapos nakita ko siya tumakbo papunta kay Mr. Liu. Kaya ako tumigil na sa panonood. Ano? Mga walang kwentang tanga, hanapin ang kanyang lokasyon. Ngayon. Ginoong Shu, dinala namin siya rito para sa iyo. Ang iba ay nasa iyo na. Magaling. Kapag nasakop ko na siya, aakyat tayo sa tuktok. Mula noon, magpiesta kayo tulad ng mga hari. Salamat, Ginoong Shu. Xiao Wanwan o Xiao Wanwan, gusto mong magkunwari na santo, ha? Tingnan natin kung magpapatuloy ka sa pagpapanggap pagkatapos ngayong gabi. Wanwan, gising ka na? Anong ginagawa mo? Hindi ako. Nahimatay ka kanina kaya dinala kita sa hotel. Seryoso. Teka, hindi pa. Nakita kitang nahimatay kanina kaya dinala kita sa hotel. Na-distract ako sa mamahalin niyang damit. Pero sino bang mag-aakala? Ang ganda pala ng katawan niya. Wanwan? Bitawan mo ako, kailangan kong umuwi. Wanwan, makinig ka. Pakinggan mo muna ako. Ang ingay sa campus, sa wakas ay may kapayapaan tayong dalawa. Manatili ka lang at kausapin ako, yun lang ang hiling ko. Pangako, ihahatid kita agad. Ate, bitawan mo ako. Hindi ako makahinga. Xiao Wanwan, mahalaga ka talaga sa akin. Ayokong pilitin ito, bakit ayaw mo makipagtulungan? Yung tinatawag mong nobyo, hindi kayang pantayan ako.
Ate, ang totoo, natakot ako sa chismis sa campus, kaya nagsinungaling ako na may kasintahan. Pero ang totoo, may asawa na ako. Ang isang kagaya mo ay nararapat sa mas mabuti. May asawa? Oo, alam mo ugali ni Uncle. Isa lang siyang. Matanda pala nobyo mo? Isang matandang walang kwenta. Walang problema, okay lang sa akin ang second hand. Ang kasal ay maaaring kanselahin sa papel. Hindi mo pa na-try ang hawak ng tunay na lalaki. Kaming mga batang lalaki, kumpara sa matandang iyon, iba kami ng lahi. Akala mo ba iyon ang magpapagusto sa akin sa'yo? Managinip ka, pervert! Xiao Wanwan, alam kong magpapaka-prude ka. Alam mo kung ano ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, bakit sa palagay mo marami akong naging babae at walang nangahas magsabi? Kayong mga babae, napaka-sensitive sa inyong reputasyon. Hayop, kung malaman ito ni Tito, hindi kanya patatawarin. Parasito lang siya katulad ko, ano ang magagawa niya sa akin? Parasito. Ano pa? Ang iyong mga damit at alahas, lahat ay nagkakahalaga ng daan-daan o libo-libo. Sa Jiangcheng, ang tanging lalaking mas mayaman kaysa sa iyo ay ang Sixth Master, walang ibang malapit. Anong tinatawanan mo? Huwag mong sabihin na sa tingin mo talaga, ako ay isang mayamang tagapagmana? Iyon ba ang dahilan kung bakit ka nakadikit sa akin? Hindi, Wanwan. Mali ang pagkakaintindi mo. Tapat ang aking damdamin para sa iyo. Hayaan mong linawin ko, lahat ng mayroon ako ay galing kay Tito, kung wala siya. Simpleng probinsyana lang ako. Walang anuman sa pangalan ko. Imposible. Kahit na pinigilan ng balita, bawat freshman. Sa chat group ay alam ito, karaniwang kaalaman na iyan. Tumawag ka at alamin kung hindi ka naniniwala. Hindi ito maaari. Kumusta? Ang pagkakakilanlan ba ni Xiao Wanwan talaga ay isang mayamang tagapagmana? Tagapagmana? Hindi pwede. Siya ay isang mahirap na probinsyana na may scholarship. Pero senior, huwag makipag-away kay Xiao Wanwan. Nakakatakot ang asawa niya. Mahal, nakasuot ng pekeng designer na damit at nagpapanggap na mayaman? Ayon sa tracking, nasa hotel na ito sila. Hanapin ang bawat kwarto. Opo. Anong ginagawa mo? Xiao Wanwan, dahil hindi ka na isang mayamang tagapagmana, bakit pa ako magpipigil? Binabalaan kita, huwag kang lalapit. May nahanap ka ba? Pang-anim na guro. Patay ka na. Sino ang may ganang sirain ang plano ko? Pang-anim na guro. Ang matandang iyong tinukso ay ang pang-anim na guro. Pangahas na manggulo sa batang madam? Napagod ka na ba sa mabuhay? Pang-anim na guro. Mawa ka, hindi ko alam na sa iyo siya. Siya ang nangakit sa akin, ika-anim na Ginoo. Kung alam ko lang na babae mo siya kahit bigyan ako ng 1,000 buhay, hindi ko siya gagalawin. Maawa ka, ika-anim na Ginoo. Hayop ka. Pakiusap, patawarin mo ako, Ginoong Liu. Ika-anim na Ginoo, napakasama ng lalaking ito. Narito na lahat ng ebidensya. Maawa ka, ika-anim na Ginoo. Ika-anim na Ginoo. Ano ang gagawin natin sa kanya? Ipaalam na mawala siya. Ika-anim na Ginoo, ika-anim na Ginoo. Dahan-dahan lang, putulin ang kanyang ari at ipakain sa mga aso. Huwag, pakiusap. Opo. Ika-anim na Ginoo, masusing na siyasat namin. Akala ng mangmang na yon na si Ginang ay isang dalagang tagapagmana. Nabigo sa pag-akyat sa hagdan ng lipunan, saka nanlilisik sa kahihiyan. Sinubukan niyang saktan ng binibini. Inakala kong ang pagbibigay sa kanya ng marangal na estado ay magpoprotekta sa kanya. Hindi ko akalaing ako ang sasaktan sa kanya. Si Wanwan ay isang napakagandang babae. Simula ng pakasalan kanya, laging may gulo. Walang kapayapaan kahit isang saglit. Paano ka naging bilang asawa niya?
Buti na lang, ang manugang kong babae at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay ligtas, kung hindi pagsisisihan mo. Nabigo akong protektahan siya. May kakaiba ngayong araw. Matanda. Pinakasalan ako ni Wanwan para suklian ang iyong kabutihan. Mula pa noong una, wala siyang nararamdaman para sa akin. Ngunit dahil sa akin, nasaktan siya. Hindi ba dapat hindi ko na lang siya pinanatili sa tabi ko? Meron ka ring problema sa pag-ibig, ah? Gusto mo bang malaman kung mahal ka ba talaga ni Wanwan? Madali lang, tutulungan kita na malaman. Paano? Abangan mo na lang. Lolo, Sinta, alam kong nahirapan ka sa mga nakaraang araw. May sorpresa ako para sa'yo. Si Wanwan lang ang sasama sa akin. Panginoong ika-6, mahigpit ang utos ni Old Foot. Kailangan mong sumunod ng palihim. May palabas na darating. Ano kayang pakulo ng matandang iyon? Lolo, anong sorpresa ang itinatago mo? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Maiintindihan mo. Hoy! Matanda, nagpe-play ba siyang Cupid o manggugulo? Sixth Master, tulad ng utos ni Mr. Fu, manahimik ka lang at manood. Ang mga taong ito lahat sila ay pinili ko. Hindi naman masama, di ba? Lolo, tungkol ito saan? Bobo mo naman alam ni Lolo na pakasalan ng batang walang kwenta. Ay upang lamang bayaran ang kabutihan ni Lolo. Pinilit kang pakasalan isang mas matanda sa'yo. Hindi ito patas para sa'yo. Lolo, noong una, ang pagsama kay Mr. Fu ay dahil sa'yo. Pero sa tuwing nakakaranas ako ng panganib, si Mr. Fu ay laging lumalapit tulad ng isang bayani. Sa paglipas ng panahon, hindi na malayan kung kailan ako ay nahulog kay Mr. Fu. Sa buhay na ito, si Mr. Fu lang ang mamahalin ko. Talaga? Kahit na si Mr. Fu ay nag-aalaga sa akin para lang sa sanggol, hindi mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahusay na maibibigay ko sa kanya ay hindi gaanong marami. Bobo mo naman. Mr. Fu, Mahal kita. Dahil mabait ang puso mo, Xiao Wanwan. Hindi dahil sa bata o sa ibang dahilan. Kayong mga bulag sa damdamin. Kailangan kong pumagit na ng personal.